Hello everyone! Welcome to the vlog! Char! Nabuhay na naman tayo muli, Alright. So for today's video, let me, get direct to the point. So this vlog po is intended for my learners because in this vlog, I will be giving the sample performance task that I tell them to do for our subject in science. Alright, so ang gagawin po nila is gagawa po sila ng album, okay, which is about classifying animals, particularly the different vertebrate group and invertebrate. Alright, so for this project, or performance task rather, so they will be needing different materials such as they will need a long folder, okay, which is color purple, and then a cover, plastic cover, okay, and then also they will need a long band paper. Well, they were kung saan ilalagay po nila yung ipipaste po nila or igugulo yung cutout pictures po, okay, na magugupit po nila. They will also need markers, of course, scissors, glue, okay, glue, and basically kasi nga kailangan po diba is what you call this, album, okay, for different animal groups. So basically they will be needing pictures of animals. So ang option ko po sa kanila ay pwedeng gumamit ng mga pictures from old books and magazines, gugupitin, and saka po ididikit sa long bond paper, okay. But syempre minsan talaga hindi available yung resources na mga ganon, okay. So pwede din po gumamit ng na print, okay, print out. So yun po yung last option na pwede nilang gawin. Okay, so ako po dito may mga na-print po ako na mga pictures ng animal. So may nagupit na po ako, and yun ang gagamitin po natin mamaya. So aside from print out, nakabili din ako ng chart, ayan, kanina. So yun, ito lang po yung mga kailangan na gagamitin. So ang gagawin lang po nila is on a long band paper, okay, dito po on a long band paper, they will put, okay, a picture of an animal which belongs to a particular group. For example, sa vertebrate, the groups are mammals, amphibians, reptiles, birds, and fishes. So, ang pagkakalagay po ng pictures ng animals nila is per group po of animals. Alright? So, ang una ko pong gagawin ay mammals. Okay, so ang gagawin po natin ay kakailanganin po natin ng marker. Maglalagay po tayo ng title, okay? Kailangan ko lang yung sangga. Okay, sangga. So, isusulat natin ay mammals. So, okay, as much as possible, sana creative yung pagkakagawa natin ng album natin. So, magamit lang ako ng marker para ilagay yung group, okay, group name ng mga animals na to. Okay, so una natin ay mammals. Sulat na po tayo. Band paper natin. Mammals. Hindi nyo na makita guys sa vid kasi ako nang paanohin, galawin pa yung natin, tablet. Mammals. Ayan. So, nasulat na natin ang mammals. Ayan. Mammals. Okay. And then, characteristics. So, aside sa pictures, kailangan din po ilagay yung characteristics. Okay. Characteristics of these animals. Okay. So, na-discuss naman na po yun sa kanila yung mga iba't ibang characteristics. And meron din po dun sa module nila. So, pwede po nilang doon kunin. Tapos, saka po nila isulat dito sa long band paper. So, kukuha ako ng pwedeng colorful yung nila gawin. Okay, so okay, ang gagawin ko na lang, ballpen na lang yung gagamitin ko dito para sa pagsusulat ng characteristics. So, I will get a red ballpen. Okay, wait lang. Hindi ko makita yung red ballpen ko na isa. So, ito na po yung red ballpen natin. Nasusulat na po natin yung characteristics. Init, guys!
So, we need to write characteristics. So, ano yung karakteristik ng mammals? Ang karakteristik ng mammals ay, alam ko, learners, alam niyo na kung ano yung mga karakteristik ng mammals. Okay? So, ayun lang yung gagawin natin. So, characteristics. Okay. Characteristics. Okay. Oh, what's this? Mammals are warm-blooded. Mammals have fur or hair. And mammals feed their babies with milk. And another one is mammals blooded also for only mammals who give birth. Mammals give birth So, ayan na. Mammals and then characteristic. Tapos, saka natin ilalagay yung mga animals, of course, which belongs to mammal group. Okay, ayan. So, mga bata, alam nyo kung ano yung mga different mammals, diba? So, ayan. So, ilalagay na lang natin. Mammals. Example is porcupine. Porcupine. Didikit lang natin sa pagandahin natin siya. Hindi lang natin basta-basta ididikit. Ayan. So, una natin example ay porcupine. So, porcupine. And then we have next natin ilalagay. Meron din tayo dito zebra. Zebra is an example of an animal which came from mammal group because it has these different characteristics such as it is warm-blooded, it have fur or hair, it gives birth to their young and then feed their babies with milk. Okay, example natin. Hindi natin masyadong kailangan punuin yung ano natin. Saka dapat malinis din po yung ating gawa. Dapat neat. Okay. Dapat neat po ang ating pagkakagawa. Next time. Pwede itong platypus. Platypus. Hindi kailangan ng maraming pictures. Kasi may example na may ipapakita kahit mga 5 pictures. Okay na po.
So, dahil ito mga walang pangalan, ito, mga walang pangalan siya, dog. So, ilalagyan din natin ang pangalan siya. Dog. Tapos, pwede din kayong maglagay ng iba pang designs na gusto nyo para maging mas, mas maging maganda yung appearance ng yung album. Okay? Ayan. So, ito po ay sample lang po ni Mama Haya. And then, kung ano po yung content para alam niyo po kung ano ang isusunod. Okay? Ayan. Tapos na tayo sa mamas. Okay? Ayan. So, ayan na. Mamas. The characteristics and then the different groups of mammals. Ay, the different animals, the which belongs to the mammal group. Alright? Ayan. Tapos, proceed na tayo sa next. Okay, saglit hugasan ko lang yung kamay ko, guys. Kasi, may glue. Ayan, so next natin isulat yung iba't ibang group na lang. So, ganito lang po kasimple yung gagawin. Ayan. Lalagay nyo lang yung group, okay, of the animal, and the animals rather. And then, its characteristics and yung mga pictures po ng kung ano yung mga animals na nabibilong sa group na to. So, gano'n na po sa reptiles, amphibians, fishes, and birds. Okay, so yung mga vertebrates natin. And sa invertebrates, insects, okay, worms, and shellfish. Okay, so yun po yung pwede nyo ilagay. And also, spider. Okay? Ayan. So, gawin na lang natin yung ibang mga animal group. Okay? Ayan. So, sana po naintindihan at alam na po kung ano ang inyong gagawin. Alright? So, tapusin lang natin to. Magta-time-lapse na lang ako. And then, i-end na po natin yung vlog. Alright? So, pwede na pong gawin yung inyong mga performances. Okay, goodbye everyone! Happy working! Okay, goodbye! Okay, at dahil may nakalimutan po akong sabihin kanina kung ano yung gagawin pala sa bond paper. So, syempre, ang gagawin po ay i-compile po lahat ng nagawa na. So, lahat ng groups po magkakasama. So, una po, vertebrates muna. So, vertebrate group, syempre, yung kasunod nun. So, mammals, amphibians, reptiles, or pwede na pong hindi ito sundin. Okay? As long as magkakasama po yung per group. Okay? So, vertebrates is vertebrates na magkakasama lahat ng group ng vertebrates and then invertebrates. Alright? So, ganun po yung gagawin. And then, syempre po, ilalagay na natin siya sa ating folder. At dapat po, syempre, naka-fastener siya para hindi magsisipag-laglagan po kasi di ba kapag hindi naka-fastener. So, bubutasan natin ito, ang bond paper using puncher, and then, ayun, ipa-fastener na. And then, ayan, ganyan na po, syempre. Tapos, pwede po sa harap maglagay ng classifying vertebrates or classifying animals, vertebrates, and invertebrates. Okay? Pwede pong lagyan ng name, grade, and section. Tapos, saka po natin ilalagay yung cover. Okay? Ganun lang po ang ating gagawin. Alright? So, thank you for watching until the end of this video. Ayan. So, that will be all. And goodbye!